Inanunsyo ngayon ng Pag-asa ang formal na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Ayon sa balita, simula na naman ang tag-ulan. Maaaring sa ibang dulot ng tag-ulan, perwisyo. Dahil nga sa kadalasang dulot nito, traffic at baha. Pero sa ating magsasaka pagpapala. At ang ibig sabihin nito sa ating magsasaka, simula na naman ito ng pagtatanim. Mga halaman na magandang itanim kapag nagsisimula ang tag-ulan. Ito yung mga halaman na mahirap mabuhay kapag itanim ng tag-araw. Pero kapag nabuhay naman na, matagal na itong anihan. Itong part 1 natin na magandang itanim kapag tag-ulan, mahahaba ang buhay. Kaya maaari itong abutan ng summer. Kapag nag-summer na, malaki na yung chance niya mabuhay dahil nakaugat na siya mabuti. Kaya kahit makalimutan nating diligan sa summer, maaari na siyang mabuhay. Ang una, saging. Ang paraan naman ng pagtatanim ng saging, kumuha lang kayo ng puno niya sa kaitanim. Ang mga benepisyo pwede nating makuha dito, una, meron tayong maaning bunga. Yung puso naman niya pwede nating lutuin para maging ulam. Yung puno naman niya pwede ipakain sa pato at manok, kahit sa baboy. Malaki rin ang pakinabang natin sa dahon ng saging. Kung meron kayong rabbit, magandang ipakain yung dahon ng saging sa rabbit. At ang maganda pa sa dahon ng saging, pwede itong ibenta sa mga nagtitinda ng puto. Itong pangalawang halaman, maganda itong itanim pag may alaga kayong pato at manok. Ito yung tinatawag lang Madre de Agua. Pwede natin direktang ipakain to sa mga manok. Kahit sa pato, kambing at rabbit. Pwede rin naman tagtarin sa ihalo sa darak o feeds. Tsaka natin pakain sa manok at pato, pwede rin sa baboy. Ang itinatanim naman dito yung puno niya. Kumuha lang kayo ng puno sa kasanga ng Madre de Agua sa kaitanim. Pwede rin kayo makabili nito sa mga online shopping tulad ng Shopee o Lazada. Ang patlo naman, mulberry. Pwede rin nating ipakain sa mga alaga nating hayop yung dahon ng mulberry. At yung bunga naman niya pwede nating kainin. Sa pagtatanim naman ng mulberry, pwede tayong kumuha ng sanga sa kaitanim. Pwede rin itanim yung buto niya. Sa mga gusto naman bumili ng mulberry, kung wala kayong makuha sa mga kapitbahay ninyo, pwede kayong bumili sa mga online shopping. Ang pang-apat, kalamansi. Pwede tayong makabili ng mga kalamansing nakatubo na. At yung iba nga meron ng bunga. O kaya naman kumuha lang kayo ng buto ng kalamansi sa kaitanim. Madali lang naman siyang tumubo at mabuhay. Nga lang medyo matagal mamunga. Kaya mas mainam kung bibili kayo ng nakatubo na dahil yung iba meron ng bunga. Ang panglima, lemon. Ang maganda sa lemon, hindi bumababa ang presyo. Kaya maganda rin magtanim para pang benta. Maliban pa sa marami tayong makukuhang health benefits dito. Madali rin itong itanim at mabuhay. Pwede nating itanim yung buto at yung sanga nito. Ang pang-anim naman yung nyug. Maganda rin ngayon magtanim ng nyug dahil may mga buyer ng nyug. Dahil hindi nyo kailangan akyatin pa para ibenta. Dahil mga buyer na rin mismo ang pumunta sa inyo para mamili. Sila na rin aakyat para kunin ang bunga ng nyug. Sa pagtatanim naman ng nyug, may dalawang klase tayo ng nyug. Yung una yung native na nyug, yung pangalawa yung dwarf na nyug. Ang native na nyug, mga 7 to 10 years bago mamunga mula pagkatanim. Pero mas mahaba ang buhay niya kaysa dwarf na nyug. Ang dwarf naman na nyug, nagsisimula itong mamunga ng 3 to 5 years magmula pagkatanim. Tumatagal naman ang buhay nito ng 25 years. Ang pangpito naman, papaya. Kapag hinog, pwede natin itong kainin ng sariwa. Kapag hilaw naman, pwede natin itong lutuin para maging ulam. Sa pagtatanim naman natin ng papaya, kumuha lang tayo ng hinog na bunga, saka natin kunin yung buto. Ang problema lang natin sa pagtatanim ng buto galing sa bunga, may dalawang klase ng puno ang nabubuhay, yung lalaki at babae. Yung lalaki kasing puno ng papaya namumulaklak lang, yung babae naman yun ang namumunga. Para siguradong may tumubong babaeng papaya, magtanim tayo ng 5 hanggang 6 na puno kada butas. Kapag tumubo at lumaki, hintay natin ito hanggang mamunga. Isang punong babae lang bubuhay natin kada butas. Ang pangwalo naman, katuray. Ito naman yung paboritong gulay ng mga high blood. Mabibili naman natin ito ng 20 isang tumpok. Kaya medyo may kamahalan din. Siguro lalampas ng 100 isang kilo. Kaya kung marami kayong bulaklak ng katuray, pwedeng ibenta para maging pera. Ang kadalasang lutong ginagawa nila dito, salad na katuday. Kung gusto naman natin magtanim ng katuday, pwede nating itanim yung sanga at buto. Ang pangsyam naman, alokon. Ang kadalasang luto naman ginagawa dito, hinalo sa pakbet. O kaya naman na brown na alokon. Sa mga gusto naman magtanim ng alokon, sanga itinatanim dito. Pwede rin itong gawing poste ng bakod. Kaya meron na kayong poste ng bakod, meron pa kayong gulay na alokon. Ang pang-10 naman natin, malunggay. Napakadaling mabuhay ng malunggay lalo na pag gantong tang-ulan.
Kahit itayo nyo lang yung puno o sanga ng malunggay sa lupa, mabubuhay na yan. Ang hindi lang kasi maganda pag itinayo lang, madaling matumba. Kaya mas mainam pa rin ihukay kahit isang talampakan lang para hindi matumba. Maliban sa sanga ng malunggay, pwede rin natin itanim yung buto niya. Ang hindi lang maganda, pag butong itinanim natin, matagal siyang lumaki at matagal ding mamunga. Kaya mas mainam pa rin magtanim ng sanga dahil mas mabilis siyang mabuhay at kumapal ang mga dahon. Mabilis din siyang mamunga. Ang isa pa sa kagandahan dito sa malunggay, pwede nating ulamin yung dahon at mga bunga. Meron tayong dalawang klase ng malunggay. Yung isa kumumunga kunti lang pero makapal ang dahon. Yung isa naman yung maraming mamunga. Kaya kung gusto nyo pagkakita ng malunggay, ang tanim nyo yung maraming mamunga. Ito yung 10 halaman na magandang itanim kapag nagsisimula ang tag-ulan. Maliban pa sa mga halaman na yan, maganda rin itanim ngayong panahon yung mga fruit-bearing trees. Tulad ng mangga, guyabano, langka at bayabas. At iba't ibang klase ng mga namumungang punong kahoy. Kung sa tingin nyo helpful po itong video natin, pakitulungan nyo na lang po akong i-share. Para naman po makatulong sa iba. At kung baguhan lang kayo sa ating channel, huwag nyo rin kalimutang taniman ng pindutan subscribe button at notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat!